Magandang araw po. Ito po si Kurt mula sa GCash Security Department. Sir, natdetect po ng system namin na kasalukuyang pilit na pina-force login ang account niyo mula sa isang device sa Cebu. Sinusubukan na po nilang i-transfer ang pera ninyo ngayon. Ha? Kailan pa nangyari yan? Ngayon lang po. Huwag po kayong mag-alala, sir. Kaya ko po itong pigilan. Sige. Sige, salamat po. Siyempre. Paano? Yun, account ko, may nagpo-post ng account ko sa internet eh. Hindi ko yan, baka mamaya, scam yan, no? Kahit pa. Matawag ulit, ito mo. Para maano man. Hello? May pinadala po akong system-generated verification code sa phone niyo ngayon. Pakicheck na lang po ang inbox niyo. Basahin niyo po sa akin ng 6-digit code ngayon para hindi mo wallet niyo. Sige, inetiti ko ay 015871. Yun yung OTP ko. Sige sir, okay na po. Sige, salamat. Uy, 50k paldo! Cash out. May pre, nakapagbayad din na ng tuition. Ang nga pala, sandali lang. Sige. Bayaran ko na. Tiga, bakit wala na naman chichigas ko? Gusto mo? Oo, 50k yun hindi mo mawawala ng ayos. Sabi ko sa iyo, scam yung kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Tawagan natin yung ano. Padikas. Tawagan mo, tabi mo, nawala yung pera mo. Reklamo. Hello po, this is MJ from GCash Help Center. How may I help you, sir? Sis ma'am, bakit, tanong lang po ako, bakit wala na po naman Gcash ko? Okay, so sorry to hear your situation, sir, but first, may I know you what happened? Ang alam ko lang, may nagtawag na sa akin na kailangan ng OTP kasi may nag-open po ng account ko sa Gcash. Kailangan daw nila ng OTP para ma-access yun. Kaya patanggalin yung thread. Yun lang po yun, alam ko. Sorry to inform you, sir, but GCash po is hindi po siya nangihingi ng OTP sa aming client. So, hindi po kami yung nakausap nyo this morning. Okay, so first, may I know your account number, sir, to verify if there's a withdrawal in your account? Sige po. Ang account number ko ay 0950-871-5821. Yun po ang account number ko. Okay, so based on our records, you indeed withdraw 50k this morning. So ang nangyari po siguro is na-scam kayo. Ginamit yung GCash Help Center to scam po. So because may hiningi po sa inyo na OTP and nag-provide naman po kayo, is wala na po kami magagawa dyan. Sorry po. And ang pwede nyo pong magawa is to report it to the police para maimbestigahan at mabawi nyo po yung pera. Sige. Salamat po. Gawin ko po yan. Salamat. Ano sabi? Dadala lang natin sa police. O pwede, tara, tapos ibigay natin yung contact number na ginamit ng scam sa'yo para madetect nila kung nasa iyo. Paldo na naman. Diyan na ata order ko. Ano po yun? Ikaw ba si Kurt Hermano? Opo, bakit po? Merong nag-report sa amin na nandito daw nagaganap ang Gcash scam activities. Ay, di ko alam yan. Meron kaming ebidensya sa arestado. Scammer! Balik mo yung pera! Balik mo yung police ha? Balik mo yung ito. Dapat nasa yan.
jowa mo? Okay lang, matagal na rin ko. Teka, meron ka lang ba? Di ba siya yun? Yung ano, may issue dati. Ay, yung nakabuntis na. Tsaka siya rin yung mag-atraso sa kaibigan natin, te. Kaya hindi ko siya malilimutan talaga. Alam mo, te. Oo. Feeling ko kailangan natin gumanti sa kanya. Pagtripa natin. Tara! Pwede natin sabihin. But if yung ano yung nakabuntis siya? Tapos, sabihin natin. Deserve niya yan kasi ganyan yung ginagawa niya sa kanya. Sinitch ko sa'yo. Nakabuntis, pero tumakbo. Like, is this Tagalog? Oh my gosh! Dami lang eh. Ay, oo. Siya yan. Grabe. Pre, kamusta? Basta, galing? Ito, galing kami doon. Naglalakad kami, may nakita akong post, pre. Kayo ba yan? Ito ata ito yung... Eh, di ba kaibigan ng ex mo yan? Oo, Sikat ka na. Daming likes ha. Daming Naraan ka tol, di naman Tungkol saan? ka-option, no? Nakabuntis ka daw. Oo nga, no. Lala, pre. Sumikat na sa amin yan. hindi naman totoo to. Eh, ba't pinost ka to? Dami na. Sisiraan ka. Ayan na lang natin. Sige, tara. Kain na lang tayo dun, pre. Ayun naman natin sa sarili mo gumamit. Kanya. Dami pa rin likes tsaka comments, pre. Sirang-sira ka na. Oo, pwede natin na-report yan. Ako pa yun, nakabuntis. Ayun yung pangalan nung nag-post. Screenshot ko, tapos report natin. Pwede pare. Kahit yan, pre. Tara sa barangay. Gawin mo. Para malaman na yan. Para matigil. Naririto tayo ngayon kasi inireklamo kayo ni JP sa kasalanang paninirang puri niya sa kanyang online. Ha? Ano ba yung hirap po? Wala naman yung binabagit sa pangalan sa pinost namin. Bakit ka natatamaan? Ma'am, bukod po sa pag-post niyo online, may ebidensya din ako na screenshot na pinag-uusapan niyo si JP. Tsaka sir, wala naman pong katotohanan yung mga sinasabi. Ano nga ng katotohanan? Ubutis nga yung kaibigan namin. Tsaka ikaw na naman yung naging jowa niya. Tsaka sinabi niya sa amin na tinakasan mo siya matapos siyang buntisin. Hindi mo po sasabihin na hindi tama mga sinasabi namin. Ma'am, sir, tigil na po. Sir, ano pong plano niyo dito? I-demanda niyo pa ba sila? O hihingi na lang sila ng tawad? Hindi ko na sila gusto ipademanda. Wala namang problema sa akin kung may issue sila sa akin. Ang gusto ko lang is magayos kami at malinaw ko yung sarili ko sa akin. Sa issue ng ex ko, namin dalawa is wala naman ang katotohanan yun dahil meron na siyang bago. Wala na kami nung nabuntis siya. At matatanggap ko na rin po kung matatanggal na po yung video na nag-viral and also mag-public apology na lang po sila. Para mapatunayan po na innocent po sa mga bagay na pinintang sa akin. Creating this film opened our eyes to the dark reality of our digital world. Online scammers steal far from more than just money. They destroy a person's trust, security, and peace of mind. Similarly, cyberbullying turns behind-the-screen worlds into real-world weapons that leave deep, lasting emotional scars on vulnerable individuals. Through our creative process, we realize that while technology is a powerful tool, our shared empathy must be what guides it. We cannot afford to remain silent bystanders to the digital cruelty or online fraud. Let our films serve as an urgent reminder to look out for one another, practice digital kindness, and actively build a safer, more accountable online space for everyone.